Magandang araw sa inyong lahat. Kami po ang pangkat isa. Tatalakayin natin ang mga katangian ng kultura. 2.1 Katangian ng kultura. Una, natutunan o sa Ingles ay learn. Ito ay nangangahulugan kung paano tayo pinaghahandaan sa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina, ang ilaw ng tahanan at ang ating ama na ang haligi ng tahanan, o ang ating mga magulang na kung saan paglabas natin tayo ay minamahal ng buong buo, pinapalaki, pinapaliguan, dinadamitan at inaalagaan. Ito ay proseso kung saan natutunan ng isang individual o ang ating mga magulang ang kaugalian sa loob ng bahay ng isang pamilya at sa ibang kultura. May dalawang uring proseso ng pag-interact at pakikipaghalubilo ng tao sa isang lipunan, ang enculturation at socialization. Ang kahulugan ng enculturation ay isang proseso na pagkuha ng mga katangian ng kultura at maging bahagi siyang kulturang iyon. Karaniwan ding magaling pa siya sa wika, gawi, paniniwala at kaalaman ng kulturang napasukan niya kaysa dati ng membro ng nasabing kultura. Ang enculturation ay unti-unting proseso kung saan natututo ang mga tao ng kultura ng kanilang sariling grupo sa pamamagitan ng pamumuhay dito, pagmamasid dito, at pagtuturo ng mga bagay ng mga membro ng mga grupo. Ang isang halimbawa ng informal na enculturation ay ang pinapanood natin ang mga magulang na namimili ng pagkain sa pamilihan upang matuto kung paano bumili ng pagkain. Ang enculturation ay maaari ding maging mulat o walang malay. Kasama sa iba pang mga halimbawa ng enculturation ay ang pag-aaral ng slang o kung paano kumilos ang isang particular na sitwasyon sa pamamagitan ng panonood ng telebisyon. Ang socialization naman ay nangungulugan na ang pangkahalatang proseso na pagkikilala sa mga sosyal at standard na kultura. Makikilala kung sino ang may mga panlipunang tungkulid tulad ng ina, ama, asawa o bana, estudyante, kalahatan, teacher, policeman, military man, or custodian at iba pa. Halimbawa ng socialization o pagsasapanlipunan ay isang pakikisalimuha ng mga kaibigan at pamilya, pagsasabihan ng mga sumusunod sa mga alituntunin, pagbibigay ng gantimpala sa paggawa ng mga gawaing bahay at pagtuturo kung paano kumilos sa mga pampublikong lugar ay lahat ng mga halimbawa ng pakikisalimuha na nagbibigay daan sa isang tao na gumagana ayon sa kanyang kultura. Ang enculturation at socialization ay proseso na nagsisimula sa pagkaanak ng isang teacher, kapitbahay at iba pang tao sa lipunan ng kanyang pagkahalubilo o tagapagturo niya na maaring walang kamalayan sa mga prosesong nangyari, ngunit makikitang nagbibigay sila ng paubaya sa mabubuti at katanggap-tanggap na ugaling nakikita nila. Natututo ang tao kung paano mamigay ng mabuti sa pamamagitan ng pag-obserba at pakikipagsalimuha sa kultura ng lipunan ng kanyang kinagisnan. Ibinabahagi or shared. Ang ibinabahagi ng kultura ay magbubuklod ng mga tao bilang isang pakikinlanlan ng isang pangkat. Sa ganitong paraan ay natututo ang tao para mamuhay ng maunlad at may alam para maipagpatuloy ang mahusay at matiwasay na pagkikisalimuha niya sa kanyang kapwa. Ibahagi ang iyong mga kultura, tradisyon sa pamamagitan ng pagkukwento, musika, kanta, sayaw o sining. Maari ka ring tumulong na sugpuin ang agwat sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga aspeto ng iyong mga impluwensya sa lipunan. Habang nakikilala mo ang mga bagong tao sa lipunan at nagsisimulang bumuo ng mga koneksyon at pagkakaibigan, maaari kang makibahagi sa kanilang mga pagdiriwang o mahalagang okasyon. Pangatlo, na-adapt o sa Ingles ay adapted. Ang kultura ay nag-a-accommodate ng kapaligiran na nagkukondisyon sa mga tao ng likas na technological na resources.
Halimbawa dito ay ang Eskimo ay nakatira sa isang napakamalamig, may snow at yelong lugar. Sila ay nabubuhay ng normal sa ganitong kalamigan ng kapaligiran nila. Samantalang ang ganitong sitwasyon ay imposible sa mga Pilipino na sanay naman sa mainit at katamtamang lamig ng panahon. Ang kulturang urban ay iba naman sa rural dahil din sa resources na nasa kapaligiran nila. Ang kultura ng mga depressed na lugar ay iba sa kultura ng mga kapangyarihan at mayayamang lugar. Kaya, ang isang sanay na buhay mayaman ay nahihirapan sa buhay mahirap, at ang isang sanay sa buhay mahirap ay nakikilala talaga kahit sa punuin ang katawan niya ng maraming alahas. Ikaapat ay ang dinamiko o sa English ay dynamic. Ang kulturang dinamikong sistema kaya patuloy nagbabago, tulad ng wika na may mga kulturang mabilis ang pagbabago at mayroon din namang hindi nagbabago o mabagal ang pagbabago. Ang pagbabagong ito ay makikita sa estilo ng pananalita, estilo ng buhok, gupit at iba pa. Ang teknolohiyang nagpagdadala ng malaking pagbabago ng kultura. Halimbawa nito ay ang pag-uunlad ng komunikasyon dahil sa cellphone, computer at iba pang kagamitan sa teknolohiya. Tuloy-tuloy sa halip na static na nangungulugan na ang kultura ay nagbabago sa lahat ng oras, araw-araw sa banayad at nagsasalat ng mga paraan. Dahil ang mga tao ay nakikipag-usap at nagpapahayag sa kanilang mga sistemang pangkultura sa iba't ibang paraan, maaaring mahirap matukoy ng eksakto kung saan ang dynamics ng kultura. Ang kultura ay dinamiko. Nangangahulugan lamang ito na ang kultura ay nakikipag-ugnayan at nagbabago. Dahil sa karamihan ng mga kultura ay nakikipag-ugnayan sa ibang kultura, nagpapalitan sila ng mga ideya at simbolo. Lahat ng mga kultura ay nagbabago kung hindi, magkakaroon sila ng mga problema sa pag-angkop sa pagbabagong kapaligiran. 2-2 Manifestasyon ng kultura. Naipakikita ang kultura sa maraming paraan sa pamamagitan ng panlipunang institusyon, pamumuhay at katuparan ng individual sa psikolohikal at basic na pangangailangan niya. Sa araw-araw na pamumuhay ng ilang manifestasyon ng kultura sa mga sumusunod. Value. Tumutukoy sa kung ano ang karapat-dapat at nakabubuting ugalian. Ito'y naimpluwensyahan ng prestige o kapangyarihan, status, garbo, katapatan sa pamilya at pag-ibig sa bayan, paniniwalang panrelihiyon at karangalan. Ng kultura ay ang mga pangunahing prinsipyo at mithiin kung saan umiiral ang isang buong komunidad. Ito ay binubuo ng ilang bahagi, mga kaugalian na mga tradisyon at ritual, mga halaga na mga paniniwala at kultura na siyang lahat ay may mga patnubay na halaga ng isang grupo. Simbol ay iba't ibang kultura. Halimbawa, sa Amerika, ang pagkakaroon ng maraming kapritso or props sa sariling material na pag-aari ay ginagalang. Ang moralidad at imoralidad, ang pagbibigay ng gantimpala sa pagkakaroon ng mataas na pinag-aralan sa sistema na nagbibigay ng kahalaga ng value ng isang kultura. Ang di-verbal communication ay nangungulaga na ang action ay ekspresyon na naglalarawan ng konteksto ng kultura. Ang pakikipagkamay, pagsaludo, paghalik sa bibig sa harapan ng maraming tao ay walang kiyeme, na nagpapakita ng pagkakaiba sa kultura. Ang kultura ay nadidetermina rin sa paraan ng paglakad, pag-upo, pagkilos at maging sa pagsayaw. Tandaan, may mga kilos at galaw na maaaring nakasanayan na ngunit maaari namang hindi katanggap-tanggap sa iba lalo na sa ibang kultura.